Sobra talaga akong natakot sa araw na ito. Tignan ninyo ang pulis na pumunta sa bahay, mainabot na papel sa kay Jan. Nabigyan si Jan ng summon at kailangan daw mag-appear sa court. Hindi ko alam kung about ba ito sa pamamasura namin dahil kagabi ay nahuli kami ng... Kasi nga lumapit na yung lalaki na ikaw yun, natandaan kita. Hi guys, good morning! Nandito tayo ngayon sa garden ulit. It's Wednesday and it's Jan's day off kaya tayo ngayon dito. Kakapagtrabaho tayo ngayon dito. And we will give you a full tour of our garden update. Kaso nga lang may maririnig kayo sa background natin kasi may naglilinis doon sa ating park. Tutulungan ko lang si Jan. Eto na po. Ayan, as you can see, papakita ko sa inyo ha ang latest update. Yung peas natin, ayan na po siya guys. The eggplant starting to grow. Ayan, radish, okra, tomato, beans. The spring onion is... Bale, hindi lahat ang itatanim natin sa garden ngayon. Yung mga mahahaba na nag-sprout, yun lang po muna. Tumubo na yung eggplant natin. Radish. Okra. Tomato. Beans. Green onion and cucumber. So ang ginagawa namin ngayon, tinatanggal lang muna namin pansamantala itong weed block para mapatag natin yung ating garden. Pagkatapos nga naming i-cultivate at patagin ang lupa guys, ito na, isa-isa na kaming maglalagay ng row. Hindi ko lang alam kung ilang rows yung magagawa natin ngayon, pero uunahin natin itong ating cucumber. Dito natin ilalagay sa gilid, dito sa may trellis kung tawagin. Yan po yung gapangan ng ating cucumber. Alas 7 pa lang ng umaga guys, pero pinagpapawisan na ako dito ng maraming singot. Sabi ni Jan, iusog na namin sa may gilid, sa may trellis talaga, para pag tumubo yung cucumber, ayan, kagapang siya doon. And then, nilagay na namin isa-isa yung soil para matansya namin kung magdadagdag ba kami or hindi. So, ito na guys. Siguro gawa tayo ng mga 7 rows dito. Ayan, hindi ko lang sure kasi marami kaming gulay na itatanim So, tansyahin na lang natin. Baka magtataka kayo guys bakit binalik ulit namin yung weed block? Kasi sabi ni Jan para wala daw talagang tumubo na damo dito. Kasi syempre busy kami ni Jan, hindi na namin yan asikaso pagka may mga tumubo na sagbot. So ito na guys, mag-start na tayo magtanim. So bali, 4 na piraso pa lang na cucumber yung itatanim natin ngayon guys. Kasi yung second batch ay kakasprout lang niya. So mga maliliit pa siya. So itong first batch, ito lang po muna yung ilalagay natin. Nagyaka na talaga ako dito guys kasi napagod na talaga ako. So 4 na cucumber lang muna yung tinanim natin. Yung next batch guys is maybe after 1 week pa. So yung iba na mga matataas na natumubo dito, meron na tayong beans, tapos meron tayong okra, tapos meron tayong snow peas. Yan po yung next na ating itatanim. Masaya pag ganito guys na may garden ka, nakaugalingon sa iyong bakuran. Kung meron ka namang bakuran, no, bakit hindi ka magtatanim
magtanim, 'di ba? Ito yung way para makatipid tayo, no? Kahit papano, 'di ba? Kahit na sabihin mo na yan na $5 lang yan or $10, may laki pa rin yan pag naipon-ipon. Maglalagay din daw si Jan ng mulch in between sa mga rows natin para aesthetic daw tignan yung garden. Ako si Jan, marami talaga siyang alam gawin. At itong nakikita nyo naman guys na white stick na tinutugsok ni Jan ay ito po yung gapangan po ng ating snow peas, no? So maglalagay din si Jan ng strings dyan and parang idugtong-dugtong ni Jan yung strings. And then, ayan na, nagtatanim na ako ngayon ng snow peas natin guys. Siguro in 3 months, I'm not sure. Kasi hindi pa naman kami nakatry nitong snow peas, first time namin. Siguro in 3 months, pwede na ito ma-harvest. At ayan na guys, malapit na tayong matapos. Binibilisan lang namin ito guys, no? Kasi syempre uwi ako ng Pilipinas guys, 'di ba? Kailangan muna nating matapos ito para may katuwang naman si Jan dito sa garden. Kasi ayaw ko naman na siya lang mag-isa dito. Kasi may mga bagay na, alam ko naman na maraming alam gawin si Jan, no? Pero may mga bagay talaga guys na kailangan dalawa ang magtrabaho. So sakto ito guys, magbabakasyon ako ng Pilipinas ng mga mahigit 1 buwan. So pagbalik ko dito, pwede na siyang ma-harvest. Pagkatapos naming magtrabaho sa garden, balik kusina naman tayo guys. Ito, babalatan ko lang itong nag-grill ko kanina na talong. Gagawa ako ng tortang talong. Marinade na rin pala ni Jan itong fish na lulutuin ko mamaya. Isugba ko na rin ito guys. Ito yung lunch ko ngayon. Guys, of course, hindi pwede mawala ang ating malakasang sawsawan. May kalamansi at toyo. Malukaw. Sobrang sarap dahil eh. Tangan, may rice guys. Tapos mayroon ako doong seaweed salad. Ganito kasi yung ulam. Hindi ko siya makontrol talaga guys. Yung rice.
Siguro ganyan lang muna. Sa panimula, hala, uy, marami na talaga yan, guys. I think that's good already, the fish. You said you don't want that very overcooked. Walang makakatalo sa ganitong lunch, guys. Ayan, meron tayo dyang tortang talong. Ayan, of course. Na may sausawan na. Ay, hala. Sili unta to, no? May sili ako doon sa labas. Ayan. With rice, dapat yan ang tortang talong natin. And then my seaweed salad. This is perfect lunch. Ayan, guys, oh. Tortang talong. Ayan. Tapos sausaw. And then kanin. Ito na yung isda na nabili natin sa store kanina, $17. Pero hinati namin ni John ito, guys. Ayan, para makatipid ba? Kasi sobrang mahal ng isda. So, with rice. Hala! Wow! Hala ka, darling! This is really the best fish. Alright. Thank you. Yung iba hindi kumakain ng isda kasi nalalasahan sila. This fish is really amazing. Kasi all the herbs ang nilagay ni Jan kanina, nakita nyo naman, di ba? Sobrang dami nang nilagay ni Jan kanina. May lemon, may ano yung mga pinaglalagay ni Jan kanina? Ayan, tapos seaweed. Perfect na. Ayan, guys, mukbang tayo. Breakfast. This is the perfect breakfast. Brunch. Hi guys, harvest tayo ng ating chili. Pansin nyo, nagkumpulan na kasi sila para magkaroon ng panibagong bunga, guys. Ayan, oh, may mga pula na. Yung iba mga yellow pa, siguro antayin ko pa ng ilang mga days ito bago ko i-harvest. Guys, pasensya na pala kayo sa lens ng aking camera. Hindi ko ata ito napunasan. Medyo madumi, pasensya na talaga kayo. Loaded. Loaded talaga siya, guys. Actually, nung binili namin ito, it has already fruits. Actually, you can use the leaves when you cook tinola. Kaso nga lang, guys, hindi naman ito enough. Baka pag tinanggal ko yung mga dahon ng sili, guys, baka maupaw na ito. Siguro ang gagawin ko sa iba dito, guys, is gagawa ako ng sinamak. Maghahanap pa muna ako ng botilya and then lalagyan natin ng suka, tapos lagyan natin ng maraming sili, tapos lagyan natin ng luya, lagyan natin ng paminta, lagyan natin ng sibuyas, lagyan natin ng bawang. Diba ganun yung sinamak? Tapos meron na rin palang mga laya na sili, guys, oh. Ayan, ang dami. So, pwede natin itong itanim ulit, no? Para magkaroon tayo ng maraming sili, para magkaroon tayo ng maraming dahon, di ba? Pag magtinola tayo in the future. Ayan, oh. Ang daming mga laya. I think I'll get the Get the seeds out. Get the seeds. Kunin natin itong mga seeds, guys, kasi pwede natin yung itanim sa future. Naku, Johannes, wag mong kalimutan ha na sili yung hinawakan mo. Baka kumati yung mata mo at lugurin mo yung mata mo, makalimutan mo. Iyak ka talaga mamaya. Alam mo, ilang beses na yan nangyari sa akin dati kapag kumukuha ako ng sili, nakakalimutan ko tapos lugurin mo ang mata ni mo. Ay, halang kay guys. Maybe later I will pay for it. I don't know if the yellow one is already good. Yeah, I don't know how No, it looks Maybe like not. Yellow, orange, red. Yeah, yellow, orange, red. I think Pero alam red. mo sa probinsya, guys, You yung know what papa we can ko, do for kahit this hilaw one? pa We yung can sili, actually, kinukuha na niya yan at nilalagay niya make sa a kanyang sinamak. sausawan. Leave it out. Let it dry. Leave it out, right? Let it dry Let more. it dry more. Okay. So ito, guys, I will leave it dry para itanim natin sa future. Tapos ito, pwede nating gawing sinamak yan.
So, lagay ko muna dito. I think here. Ayan, para mag-dry out siya. Lagay natin dyan. Sa tissue. Okay, so ito na yung na-harvest ko, guys. Na mga sili sa garden natin. Medyo marami-rami na rin to. Pero itatago ko na lang muna siya. Dalawa pa tayong suka, diba? Gagawa tayo ng sinama. Kahanap pa ako ng botilya para paglalagyan natin ito. O, diba? Just one day harvest. Nakalibre na tayo ng sili. Mayroon na tayong makuot-kuot everyday. Kasi masarap to ikuan sa sausawan. Especially pag may toyo at saka kalamansi. Ayan. Tapos pusaan mo ng sili. It's perfect sausawan for everything. Lahat ng ulam. At ito na pala ang nangyari sa pamamasura namin kagabi, guys. Habang nagkakalkal kami ng basura, hindi namin alam, guys, na may nakamasid na pala sa amin. Isang trabahante nitong grocery store na pinupuntahan namin palagi. At tignan ninyo kung ano yung gagawin niya mamaya. Nandito kami ngayon, namamasura kami ngayon. Ayan, chicken. Is it cold? Yeah, it's still cold. Ayan, cold pa daw yung chicken, guys. Loaded of saging daw, guys. Kinukuha na po na dyan lahat. Ay, kunin mo yan. Kunin mo yan, darling. Ang fresh niyan, Hala, ang saging, guys. Fresh na fresh ang saging. Ayan, kinukuha na po ni Jan, guys. Look at it. Wow, loaded. Look at that. Wow. Hala ka, dear. Look at all the onions. Onion. Hala ka, ang onion. Hala, isang buong onion, guys. Isang buong box ng onion. Hala ka, kunin natin yan. Look, the cauliflower is brand new. Ang cauliflower, darling. Hala, malamig pa siya, darling. Wow. I-load na natin sa car, darling. What? They threw that away. Ayan, Woo. Ganda pa talaga, guys. Oh my gosh. Ang dami. Ang dami talaga, guys. Wow. Grabe, ang dami talaga nito. Ano to, darling? Hala ka. May mga gabi. Hala ka, ang gabi, guys. More baby potatoes. Look at all the baby potatoes. Hala ka. Those are $6 a box. Kunin mo yung ano, darling. You want to get the ano? Yeah. You may want to put it, darling, first. Yan. Kunin mo yan, darling. At saka ito, dear, Kasi pag naabutan tayo ngayon dito, ay, ito, pwede. Ala. Uy, ang daming mga saging talaga, guys. Ang gaganda pa ng mga saging. Ayan, kinuha na ko dyan, guys. Ayan, kunin natin yan lahat. Kunin natin yan lahat. Ayan, one. Okay, sinusungkit na po ni Jan, guys, ang kayamanan. These are better than the potatoes we have at home. Hindi talaga kami makapaniwala, guys, dahil totoo naman talaga yun. Minsan ang mga binibenta nila sa supermarket, guys, sa grocery store, mga lata na, guys, may mga sira na, pero ito talaga napaka-fresh pa talaga, guys. Naku! There's a person now looking at us. It's okay. It's okay. They're looking at us from the car. So habang nagsusungkit si Jan dito, guys, ng mga baby potatoes at kung ano-ano pa yan, may isang tao na nakatingin sa amin from far away naman siya, guys. Tapos sabi ni Jan, wag hayaan mo na yan sila kasi wala naman yan silang magagawa. Tinapo naman na ito, nasa basurahan naman na ito. Akala namin mga namamasura din at naghihintay lang sa amin na makaalis kami kasi sila naman ang mangunguha dito. Kaya nga hindi namin kinuha lahat Sinungkit na rin pala ni Jan yung mga cauliflower dito, guys. Ayan kasi sobrang dami. Fresh pa talaga, guys. Wala ka talagang makitang sira dito, guys. Ewan ko kung bakit nila ito tinapon na. At eto na, guys, maririnig nyo na sa video na ito. Kaya lang, nakalagay na sa bulsa ko itong video na ito, guys. Buti na lang, hindi ko pa na siya na turn off. Pero pakinggan yung mabuti ang conversation nila ni Jan, guys. Do what? What are you doing? What are you doing? That's not the game plan, bro. So what? Fine. What are you gonna do? You'll never see me here. So he's the manager or something? He says he works there. Oh, still recording. Hindi na namin nakuha yung iba, guys. Pero buti na lang, may nailagay na kami sa aming sasakyan. Ang dami, jackpot! Wow!
Well, what's wrong with that? I find worse than this for sale in the store. Mm-hmm. What else? Is there like a rotten or something? No, there's not. No, they're not rotten. Sinimutan nga ni Jan, guys. Wala talaga. Wala, oh. At the store, this is $6. This is $6 a bag at the store. You can make, what do you call that, dear? I just bought. Smash potatoes. Yes, Huh? I just bought these for work. And Ayan, oh. if it was my money, I wouldn't buy these. Tignan mo. Is it full of onion? Full of onion. Throw the bad one. Wow. Ganyan. That's a very good onion, oh. Tignan nyo, guys. Tignan nyo. It's solid. That's nothing. Solid talaga. Ang dami. Wow. You guys, oh. Wow. Ang dami talaga. Make French onion soup tomorrow. Oo. Or onion, what do you call that? Onion, caramelized onion. You can make caramelized onion, guys. Dami onion! Wow. Look at that! Fresh onions. Fresher than Fresher than the store, right from the dumpster. Yan, guys. Oh. Wow. Why did they do that? I don't know. You have a fresh onion soup tomorrow, Ming Ming. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit nila tinapon yun. Grabe talaga. Hay. Sulit na sulit talaga ang alis namin ngayon ni John. Kasi naka-jackpot kami. Hi guys. Good evening. Let's talk about what happened last night. Actually, hindi lang ito yung time na nahuli kami ni John. I think 2 years ago, yung kauna-unahang nahuli kami ni John ng isang empleyado. Ang ginawa nila sa amin before, guys, is pinaalis lang nila kami sa kanilang property. Kasi, alam mo na yun, ngayon ko lang na-realize kung bakit nila ginagawa yun na ayaw nila na may mga namamasura. It's because, number one, health reasons. Kasi pag, yung iba kasi dito, guys, kapag may nakuha sila sa basurahan, tapos sumakit yung tiyan niya or whatever. Ang ginagawa kasi nila is binabaliktad nila ba? So, sila yung nangangaso sa may-ari ng establishmento. Kaya yun ang iniiwasan ng isang store. No? Kaya minsan pag may makikita kami sa basurahan, sinisira talaga nila, guys, yung mga milk, binubuhos nila, mga cheese, binubutasan nila. Tapos yung iba na mga pagkain like mga chips, mga cookies, whatever, binubutasan talaga nila, guys. Kahit na hindi pa siya expired, pero ganun yung ginagawa nila. Ngayon ko lang siya naintindihan. So kagabi, okay, halukay-halukay kami. Ayan, kinukuha ni dyan yung mga kasi sobrang dami talaga, guys, especially yung mga baby potatoes, mga golden potatoes, talagang jackpot kami doon. Buti na lang na ilagay na namin doon sa sasakyan. So habang nagsusungkit-sungkit si Jan doon, may napapansin ako na isang lalaki na nakatingin sa amin. Pero baliwala lang yan kasi marami namang ganyan, guys eh. Minsan kasi sila yung mga namamasura din. Ganyan din ang ginagawa namin eh. Minsan kapag may nauuna sa amin, tumitingin-tingin lang kami. Tapos pag umalis na yung iba, saka naman kami aarangkada, kami naman yung susunod. Kasi nagpapasalamat naman ako sa ibang namamasura, hindi nila inuubos. Kaya ganun din ang ginagawa ko minsan, guys. Hindi namin inuubos ang laman ng basurahan kasi may mga namamasura na talaga doon na regular ba na namamasura na doon. So ito na nga. So after na namin makuha, guys, may mga 2 karton pa nga kami doon eh. Yung may chicken, yung may ganito. Hindi na nga namin nadala yung iba, guys. Kasi nga lumapit na yung lalaki, nakasakay na siya sa sasakyan. Trabahante pala siya. Hindi namin alam kung manager ba siya doon or staff lang ba siya doon. So lumapit siya sa amin, tapos may sasakyan siya. Na-block niya yung sasakyan ni John. Tapos sabi niya, what are you doing? Narinig niyo naman sa conversation nila. Tapos si John, what do you mean, what are we doing? Obvious naman na namamasura kami eh. Sabi ni John, so anong gagawin natin ngayon dito? Wala naman kami ginagawang masama. Tinapon na yan dito sa basurahan. Yun yung pagkaka-explain ni John. Tinapon na yan dito. Tapos, natural, sa mga dumpster diver, di ba marami namang dumpster diver. Hindi lang talaga Pilipino ang dumpster diver dito. Maraming mga dumpster diver sa buong mundo. Kahit na anong lahi mo
no? Kasi marami talaga guys na mga napapakinabangan pa sa basurahan. So ayun na nga, to cut the story short guys, ayun, nagkaroon sila ng kaunting diskusyon at sinabi nung lalaki, may nabanggit siya na ikaw yun, natandaan kita, ikaw ang palaging nanguha dito tapos binabalik mo dito yung mga items. Yun na, tumaas na yung ano ni dyan, nagpenting na yung ano na dyan. Which is naintindihan ko rin guys, no, yung ibang mga store owner na ganyan kasi pala ganun pala ang ginagawa ng iba guys. Dapat wag po tayong ganyan kasi nadadama yung ibang mga dumpster diver na nabubuhay lang sa kagaya sa ako naman, kami naman ni dyan, di ba, mayroon naman kaming capacity to buy, no, the food. Hindi naman namin kailangan talaga mag-rely sa dumpster para lang makakain, di ba? Ang sa amin lang ni dyan, kung mayroon namang mga free kagaya niyan, totoo talaga ha, promise, honest talaga guys. Yung ibang mga nakikita natin sa basurahan is better pa than the one that they're selling in the supermarket. Honest talaga yan. Totoo talaga yan guys. So, yun. Kung libre naman na nakukuha sa basurahan, bakit naman hindi? Pero pakiusap lang sa ibang mga namamasura, no? Hindi naman nila ito maintindihan kasi yung iba naman, hindi naman Pilipino. Yung iba, hindi man marunong mag-Tagalog. Di ba mga English ngayon, mga American ngayon, iba. Wag naman sana nating gawin yan, no? Kasi, ano yan, ipanggagancho yan, ipang-i-scam yan. Yung, nanguha sila sa basurahan, guys, kaya nga sinisira kaya nga, sayang yung ibang mga damit, binubutasan nila, ganito, ganyan, kasi mga lipstick, mga makeup, binubutasan yan nila, guys, kasi nga, ang ginagawa ng iba, binabalik, dire-return nila sa store. Ewan ko sa store, bakit hindi nila madidetect? Bakit hindi sila nanghihingi ng mga resibo, hindi sila nanghihingi ng payment, kung hindi man credit card, kung cash man, hingi nila ang resibo. Anong date ka pumunta dito, tapos makita yung CCTV, mga ganun. So ito na nga, ang pagkasabi kasi ng lalaki, ikaw kasi yun, natandaan ko yung mukha mo. Natandaan ko yung mukha mo, pabalik-balik ka dito. Tapos sabi ni John, hindi naman kami nagsha-shopping dito. Hindi talaga kami nagsha-shopping doon sa store na yun, guys, no? May isa kaming store na pinupuntahan yung malapit dito, pero yung pinuntahan namin kagabi, hindi talaga kami nagsha-shopping doon ni John. Tapos sabi niya, kita ko sa CCTV, ganito, ganyan, yung mukha mo, tapos binabalik mo yung mga items. So doon na nagtumaas yung boses ni John din. Sabi niya, hindi ako yan. Hindi mo ako makikita dito kasi hindi man talaga ako nagsha-shopping dito sa store ninyo. So, ayun guys, buti na lang hindi talaga siya parang hinarang talaga niya si John, no? Hindi naman talaga, umalis naman din siya kalaunan guys. Pero sabi ni John, kapag ginawa niya daw yun, hinarang daw siya, parang invasion of private property na daw yun, yung parang harangan ka. Hindi na daw maganda yun kasi wala naman talaga kaming ginagawa ni John. So, hindi rin siya nagtawag ng police guys, no? Pag-usapan natin yung about sa police mamaya. Kasi dito, wala namang magagawa yung pulis na yan. Ang pulis kasi dito guys, syempre, wala ka mang ginagawang, marami pa yan silang ginagawa guys dito na mas uunahin pa nila kaysa sa mga namamasura, mga dumpster diver. Wala silang pakialam sa mga dumpster diver unless may ginawa ka dyang kabalbalan na tinapon mo yung mga in-scatter mo, no? Naghasik ka dyan ng yung parang ginulo mo ba ang basurahan, yun ang pangit. Diba? Kaya kami ni John, kapag namamasura kami ni John, malinis talaga. Binabalik namin ng maayos, no? At saka, yung kinukuha namin talaga, kinukonsume talaga namin. Kung hindi namin pinapadala sa Pilipinas, guys, kinukonsume talaga namin. Yan, makikita naman yan nila sa mga video. O sige, go, i-play ninyo yung mga CCTV na yan. Never talaga kami ni John na ginawa namin yan. At never pumasok sa isip namin na gagawin yan. Diyos ko, hindi naman kami, hindi naman kami gano'n naghihirap, no? At saka kahit na naghihirap pa kami, hindi namin gagawin yan, no? Ng ganyan na mga panluloko na ganyan. So, sana sa iba na namamasura, maging aral yan sa inyo. Kasi tignan nyo ang nangyari, di ba? Dahil sa mga ginagawa ninyo na aapektuhan yung ibang namamasura kagaya sa amin. Napasanginlan kami, napagkakabalan, napagbibintangan, no? Yung mga matinong namamasura sana. So, sana, hopefully, don't do that, no? Kasi, karmahin din kayo sa mga ganyan No, kami ni John, namamasura kami ng marangal. Wala naman kaming ginawang masama. Yung kinukuha namin, kinukonsume namin. No, kung hindi namin kinukonsume, pinapadala namin sa pamilya namin sa Pilipinas, no? Dahil sayang,
Sayang talaga, nakita nyo naman siguro yung nakaraang video ko na boxes of mga tsinelas, boxes of mga cookies, pinamigay ko sa mga kaibigan ko. Mga TV na tinatapon, pinapamigay ko. Kasi sayang. No? Hindi namin binabalik sa store kasi no, it's a big no-no for us. So, speaking of sa police naman guys, na pumunta dito sa bahay, nabigyan nga talaga ng summon si Jan. Actually, ilang beses na yan guys. Kasi na laging napopospone. Kasi mayroon kasi yung hearing si Jan na inaatinan yung about doon sa kanyang previous partner. No? May nangyari kasi doon sa previous partner ni Jan. Tapos, ang gagawin nito is isa sa Jan sa mga, syempre previous partner si Jan, kailangan niya mag-attend sa mga hearing-hearing, ganyan-ganyan. So next time ko naman yan ikukwento sa inyo kung ano nangyari doon sa previous ex niya. Pero sa mga matagal nang nakasubaybay sa abi ni Jan, alam niyo na kung ano yung nangyari sa previous ex ni Jan. Pero eto na nga, hindi po yun about sa pamamasura yung pagpunta dito ng pulis. Napakabait po yun ng pulis. Mga babait yung mga pulis. So, pag nagbigay lang siya ng summon sa kay Jan, and then mag-appear daw siya sa court kasi, yun nga, matutuloy na daw, hindi ko lang sure kung December or November. I think matutuloy na daw ng November yung hearing doon nga sa case nung kanyang ex. So, pupunta si Jan doon guys. So, ayun ha, hindi yun about sa pamamasura. Mabuti ng malinaw ba? Hindi yun about sa pamamasura ang pagpunta ng police dito. So, yun lang guys. Tuloy-tuloy pa rin naman ako sa pamamasura, no? Basta wag lang tayong gumawa ng mga hindi maganda, 'di ba? At saka, yung mga basura na kinukuha namin diyan, alam naman namin na, at saka yung iba kasi sinasabi nila stage lang yan, ganito, ganyan, no. Hindi po yan stage guys kasi kinukonsume po talaga yan namin ni Jan yung mga nakukuha namin. Ito nga, papakita ko nga sa inyo. Papakita ko sa inyo kasi kung stage pa yan, kagabi, tinapo na namin yan. Bakit naman hindi mo i-consume yung mga ganyan kagaganda? Bakit hindi mo i-consume yan mga ganyan kagaganda? Diba? Mas fresh pa na sa kesa sa nabibili natin sa supermarket. Sobrang dami nitong nakuha namin. Hindi na nga namin nakuha yung iba guys eh. Diba? So ganun. Ganun ang buhay dito guys sa Amerika. So, yun lang guys. Sana nakapulutan ninyo ng aral no, itong ating video ngayon. At sana, huwag kayong magsawa na support ang si Johannes Andyan. Maraming salamat. Almost 200,000 na pala tayo dito guys. Siguro hindi mo ako mag-a-upload in 3 days. Magugulat na lang kayo guys. Hindi ko muna pwedeng sabihin sa inyo pero sa next upload ko, magugulat kayo. Hulaan ninyo kung ano yung next video ko. Kung saan ako sa next video ko. But hindi ko muna sasabihin sa inyo. But anyway, kung nakaabot kayo sa part ng video na ito, mag-comment lamang kayo ng heart or love, no, na red dyan sa comment section at kung ano yung nagustuhan ninyo sa vlog natin ngayon. Maraming salamat ha sa inyong support at pagtitiwala kay Johannes Andyan. Hanggang sa susunod. Bye-bye!